Yung dito, ang usapan dito ay yung sinabi ng ating konstitusyon tungkol sa impeachment na forthwith. Na ang sa interpretation ng abogado na si Attorney Generillo, ang forthwith, ang ibig sabihin doon nito ay immediately, at once, instantly, straight away. Yun daw dapat ang interpretasyon doon. Sabi ng abogado na si Attorney Catalino Generillo Jr. Ano ho ba ang mandamus? Unang dapat ko natin alamin. Ang mandamus po, mga kutsero, ay isang special remedy. Ito po ay special na remedy na isinusumite sa Korte Suprema. Pwede rin sa RTC. Kasi the RTC is ng Court of General Jurisdiction. So, meron ako dito definition, mga kutsero. Kinuha ko sa isang jurisprudence. Dinefine na po ito ng Korte Suprema sa GR number L45086. Ano nangyari? Kinasuhan ang Senado, mga kutsero. So, malamang sa malamang ang magsasagot siya na ang ating Senate President na si Sus Escudero sa pamamagitan ng Solicitor General. Kinasuhan, mga kutsero, dahil sa impeachment. Alam niyo yung ganap. Ito, papakita ko sa inyo, mga kutsero, yung ganap. Ito yung balita. Lawyer asks SC to direct Senate to proceed with impeachment trial. Yan ang ama tayo, mga kutsero. Yan yung inihintay natin, mga kutsero. Yung Supreme Court ang makialam. Bakit? Kasi ito nangyari. Sino daw yung nagkaso? Okay. Ito kasi, a lawyer has filed petition for mandamus before the Supreme Court to seek a court order for the Senate to immediately act on the impeachment case against Sara Duterte. Ang nagkaso, ang pangalan niya, isang abogado na si Catalino Generillo Jr. asked the High Court to issue a writ of mandamus so that senators will immediately constitute themselves into an impeachment court and forthwith conduct a public trial following the filing of the impeachment case by the House of Representatives. So, yun na nga mga. Yung dito, ang usapan dito ay yung sinabi ng ating konstitusyon tungkol sa impeachment na forthwith. Na ang sa interpretation ng abogado na si Attorney Generillo, ang forthwith, ang ibig sabihin doon nito ay immediately, at once, instantly, straight away. Yun daw dapat ang interpretasyon doon. Sabi ng abogado na si Attorney Catalino Generillo Jr. Ano ho ba ang mandamus? Unang dapat ko natin alamin. Ang mandamus po, mga kutsero, ay isang special remedy. Ito po ay special na remedy na isinusumite sa Korte Suprema. Pwede rin sa RTC. Kasi the RTC is ng Court of General Jurisdiction. So, meron ako dito definition, mga kutsero. Kinuha ko sa isang jurisprudence. Dinefine na po ito ng Korte Suprema sa GR number L45086. GR number L45086. Ano ho ba ang mandamus? Ang mandamus po ay isang remedyo sa mga kaso kung saan, ito, babasahin ko definition, where an inferior tribunal, sabihin lower courts, pwede rin quasi-judicial sa ahensya, corporation, board, or person meaning kahit sino, public or private official. Public official rather or private officer. Unlawfully neglects the performance of an act with the law, especially enjoins as a duty resulting from an office, trust, and enjoyment of a right or office to which said person, trust, or station pala. Sorry. So, sa Tagalog ba, mga kutsero, ang mandamus po ay isang remedyo kung saan pinupuwersa. Mandamus po, literal na ibig sabihin na, if I'm not mistaken, is to compel. Pupuwersahin, pipilitin ang isang opisyal, korte, korporasyon, board, para gawin ang kanyang trabaho. Yun lang yung mandamus. So, ito pong si Attorney Generillo, ang sabi niya, hindi ginagawa ng Senado yung kanilang trabaho. Sa pagpo-postpone nila ng impeachment trial, hindi raw ginagawa ng Senado yung kanilang trabaho. So, humihingi siya ng tulong sa Korte Suprema na kung pwede daw, puwersahin ang Senado. Compel the Senate to perform an act in accordance with law. Malinaw ho kasi sa Constitution, nakasulat. Yung ginagamit nilang argumento dyan ay yung forthwith. Na ang forthwith na daw, ibig sabihin, ay
tawag dito, immediately. Ora mismo, ngayon na, as soon as possible time. Yun ang sinasabi ng abogado, si Attorney Henry. Hindi ko alam kung ano yung ano niya. Hindi ko alam kung anong affiliation siya, kung DDS siya, o Dilawan, o pro-administration. Hindi natin alam. Pero, alam niyo mga kutsero, I think, sa punto na to, it should not matter. Sa palagay ko lang, hindi na siguro importante kung ikaw ay, well, siyempre mga DDS ay na-impeachment. Pero, personally, kahit DDS ka, it should not matter. Kasi this already involves an interpretation of our law. Ibig sabihin, kailangan malaman natin ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng fourth wheel. And yun yung pinagbabasihan ni Attorney Henry na merong provision sa Constitution na nagsasabi na fourth wheel dapat agad-agad, aktuhan agad-agad. Hindi ho tayo pwede mag-define yan. Hindi ho tayo pwede magsabi kung anong ibig sabihin ng fourth wheel. Ang pwede lang ho magsabi niyan ay ang Supreme Court. Hindi ho natin pwedeng pagbasihan dito si Merriam-Webster o si Merriam-Webster o kaya si Oxford Dictionary. Hindi ho pwede. Kasi ang pwede lamang po mag-interpret ng ating mga batas, lalong-lalo na ng Constitution, ay ang ating Supreme Court. So maganda rin mga katsero na naisumite itong kaso na ito para mabigyan ng linaw para mabigyan ng linaw yung ibig sabihin ng fourth wheel. Kasi kung merong unlawful act, sabihin, hindi inaktuhan ng Senado yung impeachment court, hindi na inaktuhan agad according to the fourth wheel na definition, ibig sabihin, meron silang unlawful act at kailangan nilang itama yun. Pero again, mga kutsero, hindi ho tayo mag-define si Supreme Court. So ano ang pwede mangyari dyan? Pwede ho aktuhan ng Supreme Court yan. Pero to compel the Senate is another story. Ito na ngayon, mga kutsero, makakaroon tayo dito ng konting balitaktakan na naman. No? Bakit? Yung pag-define ng fourth wheel, pwede yung gawin ng Supreme Court yan. Lalo na, mga kutsero, if it is justiciable, ibig sabihin, it's a question of law. It is of national importance. If there is locus standi or legal standing. And apat yun nakalimutan ko isa. So yun, mga kutsero. Pwede yung sagutin yan. Pwede yung magsabi sa Supreme Court na, sige, pwede natin i-define kung ano ang fourth wheel. Pero mga kutsero, kasi meron pang isang aspeto itong kaso na to yung parte ng mandamus. Kasi mandamus means to compel. Ibig sabihin, pwersahin mo. Pwersahin mo ang Senado na mag-convene. Yun ang tanong ngayon dyan. Ang tanong is, makikialam ba ang Supreme Court? Yun ang magandang tanong dyan. Pwede nga i-define ng fourth wheel, pwede talaga. Pero, will the Supreme Court compel Senate to convene an impeachment court? Iyan mga kutsero na jurisprudence. Meron ng decision ng Supreme Court dyan. Meron nung kaso ng GR 136-760. Ano yung kaso na to? Tungkol ito sa isang failed coup d'etat na ang nangyari is magkakaroon ng hearing para sa coup d'etat na to. Itong si may kaso. Ang kaso is isang failed coup d'etat na iimbestigahan nila ng Senado. Ngayon, yung iimbestigahan nila na tao nag-file ng temporary restraining order and prohibition. Ibig sabihin, pinapapigil niya yung hearing. Mag-file siya ng TRO sa RTC. Inaprubahan ng RTC yung TRO. So, hindi natuloy yung hearing. Yun na nangyari. Tapos, itong tao, nag-file ng kaso nga, TRO, and then, umabot sa Supreme Court yung kaso. Ito ngayon ang desisyon ito ngayon ang issues. Ano ngayon ang questions? May dalawang questions. Number one, pwede bang pigilan ng Korte ang mga hearing in aid of legislation ng Senado? Itong sagot ng Supreme Court. Ito sabi ng Supreme Court, ayan. On the first issue, Petitioner Committee ng Senate contends that courts have no jurisdiction to restrain Congress from performing its constitutionally vested function to conduct investigations in aid of legislation. Sabi naman ng kabila, hindi pwedeng pigilan. Ang sabi ng Supreme Court, we find for petitioner. Ibig sabihin, kinampihan nila yung committee. Yan. Bakit? Nagka-problema daw nung hindi raw pwedeng pigilan ng RTC yung hearing in aid of legislation dahil merong principle of separation of powers. The principle of separation of powers essentially means that legislation belongs to Congress, execution to the executive, and settlement of legal controversies to the judiciary. Each is prevented from invading the domain of the others.
So ngayon mga konser, ang tanong, titignan ba to ng Supreme Court from the perspective of the separation of powers? Yun ang magandang tanong dyan. Ayokong mag-assume na alam ko ang sa gagawin ng Supreme Court. Pero sa palagay ko, irerespeto nila ang separation of powers. Palagay ko lang. Because the Constitution is clear na ang impeachment is an act of Congress. So, the Supreme Court being the arbiter of what is just and true and what is right, hindi nila babaliin ang kanilang sarili. Lalong hindi nila babaliin ang Constitution. So, ako am inclined to believe na hindi makakuha naman damages. But I could be wrong, di ba? It's a case-by-case basis. Diba? Baka si attorney pangalan niya? Baka yung mga argumento ni Attorney Generillo, pag nilay-nila niya ng Supreme Court at sabihin nila na they can exempt the impeachment, no? From the mandamus.